Kabanata 11:21. Nakatayo sa harap ng dalawang higanteng halos 4 metro ang taas, si Lito ay mukhang hindi gaanong mahalaga. Ang gusto ko lang itanong, may kinalaman ba ang problema ni Carlito mula sa Dragonlong Gate sa God-Killing Lodge? Tumayo si Lito, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon sa mukha ng mga higanti. Hindi siya pinansin ng isa sa mga higanti, na nanunuya, sino ang nagsabi sa iyo kung nasaan ang God-Killing Lodge? That's none of your business, sagutin mo ang tanong ko. Sumagot si Lito. Napabuntong hininga ang higanti, dahil alam mong ito ang God-Killing Lodge, dapat mong malaman ang mga patakaran ng God-Killing Lodge. Scram, or I'll squash you into the ground. Paano kung pilitin kung pumasok? Malamig na tawa ang isinagot ni Lito. Ignoranting walang alam. Ang isa sa mga higanti, ngayon ay galit na galit, ay lumipat patungo sa kanya, itinaas ang kanyang napakalaking paa upang tapakan si Lito. Si Lito ay sumulong na parang bala at nawala sa isang iglap. Na may pagtataka sa mukha, tumingin ang higanti sa paligid, saan siya nagpunta. Biglang sumigaw ang isa pang higanti, mag-ingat ka. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa hangin habang si Lito ay bumababa na parang bulalakaw, na naglapag ng suntok sa paa ng higanti. Bumaba ang tingin ng higanti at humagalpak ng tawa, sa tingin mo ba ay masasaktan ako ng lamok? Naputol ang kanyang pagtawa nang may umalangaw-ngaw na mga buto mula sa kanyang paa. Biglang nagbago ang mukha niya, nakaramdam siya ng matinding sakit. Nabasag na pala ang mga buto sa buong paa niya. Boom! Bumagsak ang higanti sa lupa, na nagdulot ng napakalaking ulap ng alikabok. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ng isa pang higanti sa galit, isang langgam na nangangahas na ipakita ang kanyang lakas sa pintuan ng aking Shrine of Godslaying, hindi mapapatawad. Itinaas niya ang kanyang kamao, nagpalakas ng malakas na hangin, na pinaramdam sa kapaligiran na parang gumuho ang langit at nahati ang lupa. Gayunpaman, salungat sa inaasahan, nanatiling hindi natinag si Lito. Thump! Ang kamao ng higanti ay humampes kay Lito. Kung ito ay isang regular na tao, sila ay durog sa isang pulp ngayon. Ngunit, kapansin-pansing nagbago ang mukha ng higanti, at nagpakawala siya ng malungkot na sigaw sa sumunod na segundo. Pagtingin sa kamao niya, may madugong butas. Ikaw. Marahas na nagkontrata ang mga mata ng higanti. Ang taong nasa harapan niya, posible kayang nagtataglay siya ng hindi masisirang katawan. Ha! Nang hindi umimik, isang malamig na ngiti lang, sinipa ni Lito ang tiyan ng higanti. Sa isang malakas na putok, nahulog din sa lupa ang pangalawang higanti. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga buhangin ng buhanginan, sa loob ng isang control room, maraming tao ang nagtipon sa paligid ng isang monitor, sinasamantala ang lahat ng nangyayari sa labas. Sino ang lalaking ito? Hindi ako sigurado, hindi ko pa siya nakikita. Sa isang minuto lang, 2 higanti ang pinabagsak niya, hindi pa ako nakakita ng ganito. Mukhang tense ang gitnang pamamahala ng Shrine Slayer Guild. Puntahan mo na ito sa Guildmaster ngayon. Ilan sa inyo, sumama kayo sa akin para harapin siya. Ang tagapagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na nagngangalang Zeniong, isa sa mga manager na namamahala sa seguridad sa Shrine Slayer Guild. Kung pumasok ang lalaking iyon, kailangan nating sagutin ang buhay natin. Matigas ang mukha ni Zeniong habang mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hanggang sa puntong ito, ang mood sa loob ng Shrine Slayer Guild ay napaka-dismissive pa rin. Para kay Zeniong, ang tagalabas ay isang maliit na sakit ng ulo na madaling itapon ng kanyang security team. Samantala, sa labas, matiyagang naghihintay si Lito. Alam niyang malapit nang magpadala ang Shrine Slayer Guild ng second wave. Oo naman, sa sandaling iyon, isang misteryosong bakal na pinto ang lumitaw sa buhangin, kung saan lumabas si Zeniong at isang dosenang mga tauhan ng seguridad. Gayunpaman, ang mga security personnel na dinala niya ay hindi ordinaryong tao. Ang kanilang espiritual na mga ugat ay lahat ay nasa itaas ng 9 na baitang, at bawat isa sa kanila ay naglalabas ng matinding amoy ng dugo. Sino ang pumunta dito? Malamig na tumikim si Zeniong. Walang pakialam na tumugon si Lito, ang master ng Dragon Longmen. Nang marinig ang pamagat, si Zeniong ay nagpakawala ng mahinang tawa. Akala ko importanteng tao. Kaya yung maliit na sekta. Hindi mo dapat sisihin ang Shen Slaughter sa pagiging walang awa. Ito ay dahil napaka-prominent mag-Dragon Longmen kamakailan at tumangging sumuko. Humalaklak si Zeniong at umiling. Si Carlito na iyon ay isang bato lamang sa cesspool. Kung nagsumite siya ng kaunti ng mas maaga, hindi siya makakatagpo ng ganoong kalunos-lunos na wakas. Patay. Sa sandaling umalis ang salita sa kanyang mga labi, tumaas ang aura ni Lito.
Sabihin mo ulit yan. Patay na siya. Nagdusa siya ng malagim na wakas at tumanggi pa ring magpasakop kay Shen Slaughter. Sinasabi niya na sumisigaw pa siya ng mabuhay ang master, hanggang sa huli. Hehe, kawalang muwang. Puno ng panunuya ang mukha ni Zeniong. Ang mga ganyang individual ay hindi lang alam kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Ikaw naman, kung ikaw ay ignorante, magkakaroon ka ng parehong kapalaran. Nagsalita siya ng matagal, napagtanto lamang na hindi makapagsalita si Lito. Nang tingnan ng malapitan ay natigilan siya. Mapula ang mga mata ni Lito, at umiikot sa paligid niya ang isang napakalakas na hangin. Pinatay mo si Carlito. Ipapasama ko ang bawat isa sa inyo sa kamatayan. Ang boses ni Lito ay napunit sa hangin, tulad ng isang dagandong na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nanginginig ang buong lupa sa malapit. Nagbago ang mukha ni Zeniong, hindi maipaliwanag ang takot sa kanyang puso. Palagi niyang itinuring ang kanyang sarili na isang tao na umakyat mula sa isang tumpok ng mga bangkay, ngunit hindi siya kailanman natakot gaya ngayon. Ang ganitong uri ng takot ay katulad ng pagkakaroon ng Grim Reaper na pigain ang iyong lalamunan, alam na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang yabang kaya. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, magsama-samang mag-atake, putulin siya. Sa isang iglap, isang dosina o higit pang mga powerhouse ang magkasamang kumilos, ang kanilang napakalaking momentum ay nag-udyok sa dilaw na buhangin na parang may buhangin na dumadaloy. Si Lito ay agad na nilamon ng sandstorm. Sabik na naghihintay si Zeniong, hindi sigurado sa sitwasyon sa loob ng bagyo. Pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto, unti-unting nagkalat ang alikabok at buhangin. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, si Zeniong ay malapit nang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay nakababa, kasama si Lito na nakatayo sa gitna, hindi nagalaw. 5 minuto lang. 5 minuto lang ang lumipas. Umatras ng isang hakbang si Zeniong, huwag kang lalapit. Malamig na sinabi ni Lito, hindi na kailangang magtago, dahil ang bawat isa rito ay mamamatay. Ngayon, ipadala ang pinakamalakas sa inyo. Si Zeniong ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng anumang oras, galit na galit siyang tumakbo pabalik. Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng isang marangyang bulwagan sa base, ang mga nangungunang echelon ng Godslayer Guild 3 individual ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon, na pinagsama-samang nag-uusap sa mababang boses. Pumasok si Zeniong mula sa labas, at maingat na nagsalita, Grand Guild Master, at 2 Deputy Guild Masters, ano ang dapat nating gawin? Pinuno lang ng Dragon Roar Sect, ano ang dapat ipag-alala? Ang nagsalita ay isa sa Deputy Guild Master sa kanan, si Armando Wang, na ang Heaven Thunder Palm ay may earth-shaking power. Sa sandaling ito, hindi niya inilagay si Lito sa kanyang mga mata. Ang isa pang Deputy Guild Master, si Richard, ay humigop ng kanyang red wine, hindi man lang inaalala ang bagay na ito, siya ay langgam lang, patayin mo na lang siya. Ang Guildmaster na si Car Aison ay tumango, makipag-ugnayan sa kanya ng mabilis, para hindi ma-alerto ang nasa likod bahay. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zeniong, alam niyang ang nasa likod bahay na tinutukoy ng Guildmaster ay isang mahalagang figure mula sa cultivation world. Sinabi nila na sa isang casual na pag-wave ng kanyang kamay, maaari siyang magdulot ng bagyo. Nakontrol ng Godslayer Guild ang halos lahat ng mga paksayon sa Lox Nation, lahat salamat sa mabigat na figurang ito bilang kanilang suporta. Ngunit, naramdaman ni Zeniong na may mali, ngayon lang siya nakaramdam ng kakaibang aura mula kay Lito. Enough! There's no but. Andito ba ang 10 Diamond Warriors? Ang Guildmaster ay naiinip na hamarang kay Zeniong. Napalunok lang si Zeniong sa gusto niyang sabihin, tumango, 5 ang nandito, ang iba ay nasa misyon. Tumango ang Guildmaster, iwinagayway ang kanyang kamay, hayaan mo siyang harapin ang 5 iyon. Oo. Walang pagpipilian si Zeniong kundi ipaalam sa 5 individual na iyon. Bukod sa individual na iyon mula sa Cultivation World at 3 Sect Masters, ang 10 Great Vajra ang pinakamalakas na tao sa Godslayers Association. Kumbaga, kapag ang 10 taong ito ay kumilos, maaari nilang pawiin ang anumang sekta sa mundo. Ngayon, 5 sa kanila ang kumikilos ng sama-sama upang maalis ang isang individual. Hindi mahalaga kung paano mo isipin ito, hindi ito dapat kumuha ng maraming pagsisikap. Menor de edad lang na leader ng sekta at kailangan nilang idamay tayong 5. Sobra ang reaksyon ng Sect Master. Nang marinig ang tungkol dito, ang 5 individual na ito ay nagpahayag ng paghamak, nag-arma sa kanilang sarili, at lumabas ng pinto. Habang nakatingin sila kay Lito, naiinis silang umiling, bata, paano mo gustong mamatay?
Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mapaunlakan. Tinapunan sila ni Lito ng casual na tingin, masyado kayong nagsasalita. Sa kanyang mga salita, nagdilim ang ekspresyon ng limang individual, kay abangan. Kasunod nito, gumalaw ang lima ng magkasama, tulad ng limang shooting star, ang kanilang mga talam, espada, at mga staff ay nakatutok lahat kay Lito. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Ngumisi ang lima, scared stupid, have you? Nang papalapit na sila kay Lito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang surge ng golden scorching energy ang sumabog. Sa isang iglap, ang limang individual na ito ay nilamon ng enerhiyang ito. Thud! Si Zeniong, nang makita ang eksenang ito, ay agad na lumuhad sa buhangin. Nanginginig ang puso't isipan niya, bigla niyang napagtanto ang isang kakilakilabot na bagay. Marahil ang pagpukaw sa Dragon Long Gate ay hindi tamang pagpipilian para sa Slayer Temple. Bumaba sa kanya ang malamig na tingin ni Lito, at pakiramdam ni Zeniong ay tiyak ang kamatayan. Sabi ko, hayaan ang pinakamalakas na dumating, wika ni Lito. Oo. Oo. Si Zeniong, na inaalalayan ang halos gumuho niyang mga binti, ay nagmamadaling tumakbo palayo. Ano? Natalo lahat. Si Armando, ang deputy sect leader, ay hindi kapani-paniwalang nabigla matapos marinig ang balitang ito. Mukhang may kakayahan ang lalaking ito. Mukhang kailangan nating tanggapin ang mga bagay-bagay sa sarili nating mga kamay, nag-isip sandali si Richard. Ang papatayin natin ay isang karangalan para sa brat na iyon, mayabang na sabi ng sect leader na si Car Ison. Ang tatlo pagkatapos ay buong pagmamalaking lumakad upang harapin si Lito. Sa sandaling pagmasdan nila si Lito, lahat sila ay natigilan sa gulat. Sa gitna ng kalangitan na puno ng dilaw na buhangin, nakatayong mag-isa si Lito. Ang kanyang silwete ay isang larawan ng paghihiwalay, ngunit ito ay nagdala ng isang pakiramdam ng walang patid na pagmamataas at determinasyon. Ang superior na aura na nakapaligid sa kanya ay naglagay sa karaniwang matalino at may karanasan na si Car Ison sa ulirat. Mabilis niyang inayos ang sarili, tumahimik, at sinabi kay Lito, pumunta ka rito para pukawin ang aming Slayer Temple. Ang pagpatay sa aming mga tauhan. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sa sandaling bumigkas ang mga salita, ang dalawang vice-sect leaders ay sabay na nagtama. Itinutok ni Armando ang kanyang Heavenly Thunder Palm kay Lito. Umungol si Richard, naglulunsad ng parang letigo na sipa. Nilabanan ni Lito ang magkabilang lalaki sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamao, sa kalaunan ay pinilit silang umatras ng tuloy-tuloy bago sila tuluyang bumagsak sa buhanginan, dumura ng dugo. Paano? Paano ito posible? Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, medyo naging pangit ang ekspresyon ng pinuno ng sekta na si Car Ison. Mukhang minamaliit nga niya ang batang ito. Mabilis siyang sumulong, sumigaw, anak, akin ang utos na sirain ang Dragon Long Gate. Isang langgam na tulad mo ang talagang nang ahas na makipaglaban para sa nangungunang gang sa Lox Country, paano kita matitiis? Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, malamig na sinabi, paano si Carlito? Sinong Carlito? Saglit na natigilan si Car Ison, na sinundan ng pagngisi, ibig mong sabihin ang iilang walang kwentang Dragon Long Gate riffraff na nahuli namin. Walang halaga ang buhay niya, ayos lang kung mamatay siya. Ah! Si Lito ay nagpakawala ng dagindong, na sumasabog sa tumataas na galit. Sa sandaling iyon, kumulimlam ang langit, kumikidlat at kumulog, at tila nagbago ang kulay ng mundo. Ang kanyang batihing kapatid, ang kanyang tapat na kampon, ay pinahirapan at pinatay ng ganoon-ganoon. Si Lito ay tuluyang nawalan ng malay, na may nag-iisang pag-iisip sa kanyang isipan. Patayin. Kabanata 11:22. Patayin. Patayin, patayin, patayin. Mapula ang mga mata ni Lito, sumisigaw na parang baliw. Ang master ng mansyon na pumapatay sa master, si Car Ison, ay natigilan, pinilit ang sarili na manatiling kalmado, baliw. Paano magiging kalaban ko ang isang taong may ganitong marupok na pag-iisip? Ipinilig niya ang kanyang ulo ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, naramdaman niya ang isang napakalaking presensya na papalapit. Tumunog ang mga alarm bell sa kanyang isipan, hindi niya namamalayan na umatras, ngunit laking gulat niya nang makitang siya ay ganap na hindi kumikilos. Anong nangyayari? Ang kanyang mukha ay puno ng lubos na kawalang paniwala. Ang kanyang katawan ay kinokontrol ng isang malakas na puwersa. Ang ganoong kakayahan, sadyang hindi ito umiiral sa mga tagalupa. Kahit na sa mundo ng paglilinang, ang isa ay dapat magsanay sa isang tiyak na antas upang makabisado ang gayong advanced na kasanayan. Itong bata, hindi pwede.
Bulong ni Corazon sa hindi makapaniwala, ngunit ang kanyang damit ay basang-basa na ng pawis mula sa kanyang likod. Sa sumunod na segundo, nasa harap niya si Lito, nakahawak sa kanyang lalamunan. Anumang huling salita, ang mga mata ni Lito ay napakalamig at kalmado. Hindi mo ako maaaring patayin. Mayroon kaming immortal cultivation realm na sumusuporta sa amin. Kung papatayin mo ako, nagdedeklara ka ng digmaan laban sa immortal cultivation realm. Nanginginig ang boses ni Corazon, ang kanyang takot ay umabot sa sukdulan nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya na laging minamaliit ang mundo ay nakaranas ng banta ng kamatayan. Nakakaawa ang mga huling salita. Ngumisi si Lito, kung gayon. Maglingkod bilang isang kasama sa mga namatay kong kapatid. Sa isang pagpisil ng kanyang kamay, naputol ang leeg ni Corazon. Casual na inihagis siya ni Lito sa lupa, tinapakan ang kanyang katawan na parang tinatapakan ang isang basura. Si Zeniong ay lubos na natakot, hindi na malayang nakaluhod sa lupa. Nanginginig tuloy ang mga mata niya, parang nananaginip siya. Ang mataas na Grand Sect Master at ang nakakatakot na makapangyarihang Deputy Sect Masters, patay na ba silang lahat sa sandaling ito? Lumapit si Lito sa kanya, nakatingin sa kanya, may iba pa ba? Napalunok si Zeniong. Sa sandaling ito, kahit 8 beses pa siyang bigyan ng lakas ng loob, hindi siya mangangahas na magsinungaling. Meron. Tumingin ulit siya sa base. Hayaan mo siyang lumabas. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Lahat ng tao sa Godslayer Guild, kung hindi sila magpapasakop sa akin, at nasaktan ang aking mga kapatid, ay dapat lumabas at harapin ang kanilang kamatayan. Si Zeniong ay malapit ng umungol. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay tila parehong banal at demonyo. Nakakatakot ito. Oo. Sa nanginginig na boses, lumuhad siya at nanginginig na bumalik sa base. Nang papasok na si Zeniong sa base, dumating ang isang napakalakas na boses na puno ng malamig na tawa sa itaas, isang grupo ng mga walang kwentang bagay. Tumangala si Zeniong upang makita ang isang figure na napapalibutan ng gintong liwanag na lumilitaw sa tuktok ng Don. Malabo niyang nakikita ang mga damit ng figure na lumilipad sa hangin, na tila celestial. Ang mundo ng paglilinang. Pinagmamasdan ni Zeniong ang figure ng may paghanga, binibigkas ang 3 salitang ito. Anak, pinatay mo ba ang lahat ng mga taong ito? Biglang nagsalita ang lalaki sa itaas. Mahinahong sumagot si Lito, oo. Tawa ng tawa ang lalaki sa itaas, mabuti, hinahangaan ko ang iyong lakas. Interesado ka bang maging bagong sect master ng Godslayer Hall? Hindi ba, nakakalokong tanong. Sinong tatanggi? Siya ay lubos na kumpiyansa, congratulations, ang order at nasa iyo, dahil ako ay nakatutok sa iyo. Ikaw ay malapit ng maging ang bagong Grandmaster ng Godslayer Hall. Hanggat sumusumpa ka ng katapatan sa akin at sumusunod sa aking mga utos, maaari kang magkaroon ng pinakamataas na kapangyarihan, at kumilos ng walang parusa sa lupang ito. Pagkasabi nito, hinintay niya ang pagsang-ayon ni Lito. Makalipas ang ilang segundo, tumawa si Lito. Anong tinatawa-tawa mo? Masyado ka bang nasisiyahan? Dumagundong ang boses ng kausap. Umiling si Lito, natatawa ako sa katangahan mo. I'm stupid. Biglang naging malamig ang boses ng kausap, tanggi ba yan? Isa itong pagkakataon na mamuno sa buong kaharian ng Lux. Ibinasura ito ni Lito, kung gusto kong pamunuan ang Lux Kingdom, may sarili akong paraan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang yabang mo. Kasama ko, ang pangarap mong mamuno sa Lux Kingdom ay walang iba kundi ang pagsasalita ng isang hanggal na tao. Nawalan ng pasensya ang tao, kung hindi mo tatanggapin ang magalang na alok, kailangan mong pagdusahan ang parusa. Bagamat nakakalungkot, walang silbi ang asong masuwayin. Nang matapos siyang magsalita, isang malakas na alon ng enerhiya ang pumutok mula sa gintong liwanag. Ang mga kalapit na buhangin ay nag-vibrate na parang mga alon sa karagatan. Si Zeniong at ang kanyang mga tauhan ay natamba sa buhanginan, duguan ang kanilang mga ilong at bibig dahil sa panloob na mga pinsala. Si Zeniong ay nanginginig sa takot, nagtago sa likod ng isang higanteng bato. Anong uri ng banal na puwersa ito? Tumingin siya kay Lito, mapilit na naramdaman na walang duda na mamamatay si Lito. Paano makikipagkumpetensya ang isang mortal lamang sa isang master? Habang lumalakas ang enerhiya, lumilipat ang mga Dunfield, nagkawatak-watek ang mga bato, at nagbago ang kulay ng lupa at langit. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling hindi natinag, kumikilos na para bang siya ay masayang hiwalay sa lahat ng ito. Huminto ang figure sa itaas at bumantong hininga, huwag mong isipin na tapos na, kasi simula pa lang nito. Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at ikinuyom ang kanyang kamao patungo sa langit, ilabas mo ang kulog. Dagendong.
Ang dating maulap na panahon ay biglang natabunan ng maitim na ulap at ang dagindong ng kulog. Nagliliwanag ang kidlat na parang sapot ng gagamba sa langit. Sa tunog ng kulog, isang napakalaking kidlat ang nakuha sa kanyang kamay na parang isang napakalaking dragon. Ang mga miyembro ng Shen Slaughter Pavilion, na parang nakasaksi ng isang himala, ay lumuhod at yumuko. Binata, hinahangaan ko ang iyong kapangyarihan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, handa ka bang pagsilbihan ako? Ang figure, na may hawak na kulog, ay tila nagbabanta. Hindi sumagot si Lito. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Namutla ang mukha ni Zeniong. Baka siya din. Dagindong. Isang dumadagindong na tunog ang sumabog, nakabibingi sa mga tainga, na tila yumanig ang buong disyerto. Ang figure sa itaas ay tumahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay malamig na bumantong hininga, nanunuya, ano ang kahanga-hanga sa paggawa ng malakas na ingay. Tinitigan siya ni Lito, isang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Sa mahinang boses, utos niya, kulog, halika. Boom! Isang dambuhalang kidlat ang pumuno sa kalangitan, na bumababa mula sa itaas at sa pagkakahawak ni Lito. Kung ikukumpara, ang dating kidlat na tinawag ng lalaki sa itaas ay tila isang manipis na ahas, habang ang kidlat na hawak ni Lito ay parang isang lumulutang na higanteng dragon. Si Zeniong, na nagtatago sa likod ng isang malaking bato, ay masyadong nabigla para makapagbitaw ng anumang salita. Sa sandaling ito, para sa kanya, si Lito ay tila mas banal kaysa sa banal mismo. Sumugod ka. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ipinadala ni Lito ang kidlat diretso sa lalaki sa itaas. Sa isang malakas na bang, ang gininto ang aura ng lalaki ay sumabog, at siya ay nahulog mula sa itaas, mabigat na lumapag sa lupa. Sinubukan ng lalaki na tumayo at tumakas, ngunit mabilis siyang tinapakan ni Lito. Ibinaling ng lalaki ang kanyang ulo upang ipakita ang isang bilog na mukha, mapatla ang balat, nasa katanghali ang gulang na lalaki na may manipis na bigot. Na may takot na ekspresyon, nakiusap siya, dakilang master, mangyaring huwag mo akong patayin. Ha! Tumingin sa kanya si Lito, sinabi ni Lito, so, ganyan talaga. Maging ang mga tao mula sa tinatawag na cultivation world, ay nagmamakaawa na parang aso kapag natalo sila. Hanggat hindi mo ako papatayin, kaya kitang akayin sa mundo ng paglilinang, naaawang pakiusap ng lalaki, na wala ang lahat ng kanyang dating kay-abangan. Hey! Kung gusto kong pumunta sa cultivation world, hindi ko na kailangan ng vermin na katulad mo na gagabay sa akin. Sa malamig na nguso, pinalo ni Lito ang kanyang palad, tinamaan ang mukha ng lalaki. Agad na nawala ng hininga ang lalaki. Tumalikod si Lito at naglakad palayo, ngunit narinig niya ang boses ng kanyang mga ninunos sa kanyang isipan, huwag ka nang umalis, hanapin siya, ang taong ito ay may magandang bagay sa kanya. Pinagsama-sama ang sarili, tumingkayad si Lito para maghanap. Sure enough, may nakita siyang cloth bag sa bewang niya. Chenkun bag. Tinitimbang ni Lito ang bag, mukhang nakakolekta ng kaunting kayamanan ang taong ito. Pagkatapos isecure ang bag, tumayo siya at naglakad papunta kay Zeniong. Sa puntong ito, daan-daang tao mula sa Shen Slaughter Square ang lumitaw. Nasaksihan na nilang lahat ang eksena kanina, at pareho silang magalang at natatakot kay Lito. Thud! Si Zeniong ang unang lumuhod, na sinundan ng daan-daang tao sa likuran niya. Dakilang master, hindi kami nag-utos ng mga aksyon laban sa Daegon Long Manor, ni hindi kami nakilahok sa mga ito. Mangyaring iligtas mo kami, si Zeniong, na may malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, nakiusap, mula ngayon, handa kaming maglingkod sa iyo ng tapat, kasing masunurin ng mga kabayo at baka, hinding-hindi magtaksil. Ang iba sa mga tao ay umalangaw-ngaw sa mga salita ni Zeniong. Tila may naalala si Zeniong, may ilang tao mula sa Dragon Long Manor na nakakulong sa piitan. Pakakawalan ko sila ngayon din. Tumanggo si Lito bilang pagsang-ayon. Talagang binalak niyang lipulin ang buong Shen Slaughter Square sa simula, ngunit maraming tao rito ang sa katunayan ay walang kaugnayan sa insidente sa Dragon Long Manor. Bukod dito, lahat ng mga taong ito ay may sariling pamilya. Maaaring madali ang pagpatay sa kanila, ngunit ang dulot na sakit ay hindi na mababawi. Pagkaraan ng mahabang panahon, natense si Zeniong habang ang pawis ay nagbabad sa kanyang katawan. Sa wakas ay narinig niya ang paos na boses ni Lito, dalhin mo ako para makita si Carlito. Halos sumabog ang isip ni Zeniong. For some reason, nakaramdam siya ng pag-asim sa tungki ng ilong niya, oo. Sa pangunguna ni Zeniong, dumating si Lito sa likod ng buhangin na hindi kalayuan. Itinuro ni Zeniong ang isang lumubog na lugar, narito ang isang patch ng quicksand. Ang mga pinapatay ay itinatapon dito at mabilis na nawawala.
Tumigil si Lito, nakakuyom ang kanyang mga kamao, na gumagawa ng tunog ng crunching. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigin ang nakakasilaw na araw, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Thump! Lumuhad siya ng husto sa buhanginan, sinuntok ang buhangin at nagpakawala ng nakakatakot na mahinang ungol na parang nakulong na hayop. Kuya, naway magpahinga ka sa kapayapaan, hindi kita makakalimutan, kahit kailan. Ang pamilya mo ay pamilya ko, at paprotektahan ko sila ng buhay ko. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, si Lito ay umubo ng tuyo ng ilang beses, na dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Napatingin si Zeniong sa tabi niya, pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang kaluluwa. Hindi niya alam na ang gayong malalim na pagkakaibigan ay maaaring umiral sa pagitan ng isang master at ng kanyang nasasakupan. Sa isang kalabog, napaluhod din si Zeniong, yumuko ng malalim. Lumuhad si Lito sa gilid ng kumunoy sa mahabang panahon. Sinamahan siya ni Zeniong sa loob ng ilang oras, at pagkatapos, nang gumabi na, hindi napigilan ni Zeniong na magsalita, magaling, ang Shen Slaughter Pavilion ay kasalukuyang walang pinuno, hinihintay kanilang bumalik at manguna. Tila bumalik sa katinoan si Lito, gaano katagal ang lumipas. 5 oras ka nang nakaluhod ngayon, sabi ni Zeniong. Tumango si Lito, tumayo, tumalikod para umalis, pagkatapos ay lumingon sa huling pagkakataon sa umaagos na buhangin. Aking kapatid, dito ka magpapahinga magpakailanman, habang ako ay pupunta upang sakupin ang mundo. Kapag ako ay nanalo, ang aking karangalan ay mapapasa iyo rin. Kinuyam niya ang kamao, huminga ng malalim, saka umikot at humakbang palayo. Pagbalik sa Godslayer Hall, tumayo si Lito sa gitna ng hall. Ang natitirang mga miyembro ng Godslayer Hall ay naghihintay sa kanyang utos, sa pangunguna ni Zeniong. Zeniong, malungkot ang mga mata ni Lito. Si Zeniong, nagulat, ay sumagot, oo. Sinabi ni Lito, ipasa ang aking order, sinumang sangkot sa Dragon Gate Affair, lahat sila ay papatayin. Sa sandaling bumigkas ang kanyang boses, ilang miyembro ng management ang lumuhad na may malakas na kalabog, iligtas mo kami, dakilang master. Ngumisi si Lito, noong hinahabol mo ang Dragon Gate, mayroon ka bang kaunting habag? Dahil wala ka, anong karapatan mong humingi ng awa? Kalad ka rin sila palabas, baliin ang kanilang mga paa, at itapon sila sa umaagos na buhangin. Matigas na utos ni Lito. Oo, ipatawag mo ang mga lalaki. Sa utos ni Zeniong, kinaladkad ng kanyang mga subordinate ang mga miyembro ng management. Kabanata 1123. Kinaladkad lang ang management ng imungkahi ni Zeniong kay Lito, tatawagan ko ang 5 hari sa kanilang mga misyon. Tumango si Lito. Si Zeniong ay tumawag sa telepono, nagtatanong kung nasaan ang 5 haring kong. Anong misyon nila? Ang pumatay ng tao. Isang batang babae. Natagpuan ito ni Zeniong nakakaiba. Bakit magiging interesado ang 5 king sa isang batang babae? Sino itong batang babae? Nang makuha ang sagot, biglang nagbago ang kutis ni Zeniong, na pawis na pawis. Nagsalubong ang mga kilay ni Lito, malamig na nakatingin kay Zeniong. Habang hawak ang cellphone, napaluhod si Zeniong, nanginginig habang sinasabi, ang target nila ay si Rose Kui. Ang anak ni Carlito. Rose. Biglang tumayo si Lito, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Naalala niya ang anak ni Carlito. Ang huling pagkakataon na nakita niya ito ay 7 taon na ang nakalilipas noong siya ay isang mahinang batang babae. Iniligtas niya ang buhay niya noon. Higit sa lahat, si Rose ang tanging kamag-anak ni Carlito sa mundong ito. Ngayong patay na si Carlito para sa pagtataguyod ng katapatan sa Dragon Gate Men, hindi nahahayaan ni Lito na mapahamak ang kanyang anak. Pigilan mo sila agad. Ang boses ni Lito ay umalangaw-ngaw na parang dagandong. Nagmamadaling nakipag-ugnayan si Zeniong. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang lumuhad sa harap ni Lito. Nawalan ako ng contact sa 5 Great Diamond Kings. Nakaugalian nilang i-disable ang mga communication device sa panahon ng misyon, dahil hindi nang ahas si Zeniong na magpatuloy. Magsalita ka, dahil sa ano? Ungol ni Lito. Si Zeniong, nanginginig sa takot, ay masasabi lamang ang totoo, dahil natutuwa silang dahan-daang pahirapan ang kanilang biktima. Bawat tao na namamatay sa ilalim ng kanilang mga kamay ay napapailalim sa matinding pagpapahirap bago mamatay. Karamihan sa mga individual ay pinipili ang pagpapakamatay dahil sa hindi matiis na sakit. Boom! Nang marinig ito, isang malakas na malisyosong aura ang lumabas mula kay Lito. Nabaligtad ang buong palapag ng bulwagan. Si Zeniong ay takot na takot sa kanyang kaibuturan, pakiramdam ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan.
Ang lokasyon, nasaan si Rose? Agad na tanong ni Lito. Sa galit, inutusan ni Zeniong ang kanyang mga tauhan na tingnan ang address. Dakilang master, ang lungsod na iyon ay libu-libong kilometro mula rito. Ayon sa regulasyon, magsisimulang kumilos ang 5 dakilang hari ng diamante makalipas ang kalahating oras. Walang sapat na oras. Si Zeniong ay nilamon ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kung namatay si Carlito, lilipulin ni Lito ang kabuuan ng God-Killing Pavilion, papatayin ang 5 Great Diamond Kings, ang 3 Sect Masters, o maging ang master mula sa Immortal Cultivation Realm. Hindi niya maisip ang lawak ng kabaliwan ni Lito kung papatayin ang babaeng iyon. Kahit ano paman, kailangan nating makarating sa tamang oras. Narinig lang ni Zeniong ang pangungusap na iyon, at sa oras na tumangala siya, nawala na si Lito. Sino ba sa inyo ang nakakita nyon? Saan nagpunta ang dakilang master? Tanong niya sa mga nasasakupan niya na pare-parehong naguguluhan. Natigilan ang mga tauhan niya, nakakita lang kami ng puting ilaw, tapos wala na siya. Biglang umupo si Zeniong, hindi masabi ang sorpresa sa kanyang puso. Maaabot ba talaga niya ang 1,000 milya ang layo sa loob ng kalahating oras? Imposible. Imposible. Napakamot ng ulo si Zeniong, hindi siya makapaniwala na may isang taong may maladyos na bilis sa mundong ito. Mag-issue ng utos na subaybayan ang 5 hari ng diamante sa lahat ng oras, kung nakita ang dakilang master, iulat ito kaagad. Oo. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo si Zeniong sa screen, kinakabahang naghihintay sa sitwasyon sa kabilang panig. Makalipas ang kalahating oras. Sa isang kalsada sa gabi sa isang katimugang lungsod ng bansang Luxmen, isang mabilis na figure ang lumitaw. Isang taxi ang biglang nagpreno, galit na sumisigaw, "Hoy, sino yan, bulag ka ba?" Casual na sinulyapan siya ni Lito, nang walang anumang intensyon na magpaliwanag, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Walang tigil ang driver. Bumaba siya ng sasakyan at humarang sa dinadaanan ng binata, "Anak, kinakausap ko ba sarili ko? Bingi ka ba o ano?" Tumingin lang si Lito sa driver, walang ekspresyon. Para kay Lito, isa lamang itong ordinaryong tao, hindi katumbas ng oras. Gusto mo ng apology? Fine. I apologize. Now move. Malamig na sabi ni Lito. Sandaling natigilan ang driver. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling humingi ng tawad ang binata. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Naalala niya na may utang siya ng ilang libong dolyar dahil sa utang sa sugal. Lad, bata ka pa. Ayokong pahirapan ka. Napapikit ang driver, isang sigarilyong nakasabit sa kanyang mga labi, ang iyong maliit na kasawian kanina ay naging dahilan ng malakas na pagpreno ko, na nasira ang aking sasakyan. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin tungkol doon? Tumingin si Lito sa driver, madiin ang kanyang tingin, ngunit nanatiling tahimik. The driver cleared his throat and said, "I don't want to make trouble for you also." Mukhang nahihirapan ka rin. Paano ba naman ito, you give me $8,000 and we can consider the matter closed. Kung hindi, ngumuso ang driver, mayroon akong mga koneksyon sa departamento ng pulisya ng trapiko, at kung isusumbong kita, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 50,000 dolyar na mga pinsala. Pagkatapos sabihin iyon, bumuga siya ng usok sa mukha ni Lito. Otherwise, nawawalan na ng pasensya si Lito. Ang lalaking ito ay nag-aksaya na ng 2 minuto ng kanyang oras, mapahamak. Natigilan ng driver ng taxi, na nagsasalita ng may pananakot, "How dare you speak to me like that, I'm telling you." Bang! Ang kanyang pagsasalita ay biglang naputol nang itinaas ni Lito ang kanyang kamao at ibinagsak ito sa hood ng taxi, na nagdulot ng isang malaking dent. Ikaw! Ang lakas ng loob mong basagin ang kotse ko. Hindi inaasahan ng driver na si Lito ay nagtataglay ng ganoong lakas. Medyo takot na takot siya, pero mapanghimagsik pa rin siya, "Tapos ka na. May mga contact ako sa security bureau, siguradong makukulong ka." Sa sumunod na segundo, kinunot ni Lito ang kanyang mga labi, direktang itinaas ang taxi. Bang! Inihagis niya ang taxi sa malapit na moat. Namumungay ang mga mata ng taxi driver na parang 2 tansong kampana, paano ito posible? Isang lalaking nagbubuhat ng sasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang ngunit hindi niya alam kung bakit. Tumayo siya, ibig sabihin ay aalis na. Sa sumunod na segundo, biglang napahawak ng mahigpit ang kanyang leeg, at napaangat siya sa sahig, nakabitin ang mga paa sa ere. Parehong nagulat at natakot ang driver. Ilang saglit lang ay 7 o 8 metro na ang agwat nila, ngunit sa isang kisap mata ay nahawakan na niya ito. Bago pa siya makapag-react, tumalon si Lito, dinala ang driver sa tuktok ng 20 palapag na gusali sa tabi.
Nakatayo sa gilid ng rooftop, iniunat ni Lito ang kanyang braso palabas, naiwan ng driver na nakabitin sa hangin. Hanggat maluwag ang pagkakahawak ni Lito, madudurog siya. Gusto mo ng pera? Malamig ang boses ni Lito. Huwag. Huwag. Halos matakot ang driver, hindi makapagsalita. Sa sumunod na segundo, bumitaw si Lito. Ang driver ay nagsimula ng isang patayong pagbaba. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, hinawakan muli ni Lito ang kanyang kwelyo. Gusto mo pa ng pera? Inihagis siya ni Lito sa sahig. Ang driver ay paralisado sa takot, nakaupo sa sahig na spasmang, ang kanyang pantalon ay basa ng ihi. Hindi na ako maglakas loob, iligtas mo ako, banal na pagkatao. Lumuhad siya at ibinagsak ang ulo sa sahig. Kinatok niya ang kanyang ulo hanggang sa masaktan ito. Nang tumangala siya, nawala na ang nasa harapan niya. Sa sandaling ito, sa isang base sa loob ng disyerto. Ang isang grupo ng mga mata ng mga tao ay nakatutok sa malaking screen, kung saan ang ipinakitang lokasyon ay ang tahanan ni Rose Qui. Nakapasok na ang 5 King ng 5 minuto na ang nakalipas, ngunit wala pa ring palatandaan si Lito. Mukhang kahit isang dakilang tao ay walang ganoong bilis. Huminga ng malalim si Zeniong, ang babaeng iyon, natatakot ako. Ang kanyang boses ay nawala lamang ng isang flash ng puting liwanag ang tumawid sa malaking screen. Ano yon? Nakita niyo ba? Habang nagtatanong si Zeniong, isang malakas na putok, at ang screen ay naging itim. Anong nangyayari? Iniangat ni Zeniong ang kanyang leeg, nilalagnat na pinindot ang mga butones. Lumapit ang engineer at tumingin, nagpahayag ng pagtataka, dapat imposible ang senaryo na ito, gumagamit kami ng micro-positioning, maliban kung. Maliban kung ano? Malakas na tanong ni Zeniong. Napalunok ang inhinyero, maliban na lamang kung ang enerhiya ng magnetic field ay masyadong malakas, na nakakagambala sa satellite. Whoosh! Nang marinig ito, nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng buong screen. Ang konsepto ng enerhiya ng isang tao na napakalakas ay nakakagambala sa operasyon ng satellite, ano ba yan? Hindi sila sigurado kung ano ang puting figure na iyon, sigurado na si Zeniong. Dumating na ang bathala. Sa sandaling ito, sa tahanan ni Rice Qui. Si Rose ay nakakandong sa mga bisig ng isang dalaga, puno ng takot ang kanyang wala pa sa gulang na mukha. Ang babae ay puno ng mga sugat, ang kanyang magandang mukha ay maga. Sa harap nila ay nakatayo ang 5 lalaking may madilim na aura, malamig na nanunuya. Hindi ako naniniwala. My dad did niyan a feminine ordinal indicator die, he's the strongest dad in the world, he will never die. Buong lakas na sumigaw si Rose. Ngumisi ang isa sa 5 king, hey, personal ko siyang itinapon sa kumunoy, pinapanood siyang nilamon ng kawalan. Pero mabuti. Ngumisi ang lalaki, hindi mo kailangang malungkot, malapit ka na naming i-dispatch para salubungin siya. Namula ang pisngi ni Rose, namumula ang pisngi. Sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan, determinado siyang tumanggi na tumulo ang kanyang mga luha. Umalis na kayo, brat, this isn't your business. Tinuro ng lalaki ang dalaga. Miss Song? This has nothing to do with you. I don't want to drag you into it, please umalis ka na. Kumapit si Rose sa dalaga. Nanginginig sa takot si Miss Song, tutal isa lang siyang ordinaryong guro sa middle school na lokal na hindi pa nakakaranas ng ganitong eksena. Gayunpaman, nagngangalit siya at sinabing, Rose, hindi ka pababayaan ng iyong guro. Habang sinasabi niya ito, tumingin siya sa 5 nananakot na figure sa kanyang harapan, kung sino man kayo, umalis kayo kaagad, o tatawag ako ng pulis. With that, nilabas niya ang phone niya. Ngunit bago pa niya madial ang isang numero, ang kanyang telepono ay inagaw, at pagkatapos, siya ay marahas na sinipa, na nakatanggap ng maraming malalakas na suntok sa tiyan. You're courting death. Kumakagat ng higit sa kaya mong nguyain. Miss Song. Don't you dare lay a hand on her. Agad na tumakbo si Rose, hinawakan ang pantalon ng lalaki, sa pagtatangkang pigilan siya. Nahuli ng lalaki si Rose, at sinampal siya sa mukha. Si Rose na ito ay isang tunay na matigas na tao, pinamamahalaang manatiling hindi nababahala kahit na paulit-ulit na nasaksak. Siguro kung gaano katagal ang babaeng ito. Bumunot ang lalaki ng punyal na nagkumpas sa mukha ni Rose, sabihin mong duwag ang tatay mo, at hahayaan kitang mamatay ng walang sakit. Kung hindi, hihiwain ko ang laman mo ng pira-piraso. Tinitigan ni Rose ang malamig na kinang na sinasalamin ng punyal, namumutla ang kanyang mukha. Kahit na kinikilabutan siya, hindi siya umimik, nakadikit ang labi niya sa isang linya. Ang tatay ko ay isang dakilang bayani. Hindi siya aamin ng pagkatalo, at ako rin. Mariing sinabi ni Rose.
Nang marinig ang kanyang mga salita, isang pangit na panunuya ang lumitaw sa mukha ng lalaki, haha, parang kailangan kong gumawa ng ilang mga hakbang. Saan ako magsisimula? Baka sa mukha mo. Ngumisi ang lalaki, dumausdas ang kanyang punyal sa maselang mukha ni Rose. Pumikit si Rose, nawala ng pag-asa, at tahimik na bumulong, hindi natatakot si Rose, gusto ni Rose na maging kasing lakas ng tatay. Nang dumampi ang punyal sa pisngi ni Rose, biglang may bumangga, nabasag ang pinto, at pumasok si Lito mula sa labas. Nang makita niya ang namamagang pisngi ni Rose at itinutok sa kanya ang punyal, sumambulat siya sa isang nakakatakot na aura. Kabanata 11:24. Nagbago ang ekspresyon ng limang lalaki, hindi inaasahan na may darating. Sino ka? Ang isa sa kanila ay mahinang nagtanong, huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Mapula ang mga mata ni Lito. Kung hindi dahil sa takot na takutin si Little Rose, matagal na niyang tinapos ang buhay ng limang lalaking ito. Ako. Pinuno ng Dragon Gate Men, si Lito Argel. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, ginagawa ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang galit. Dragon Gate Men. Hey! Narinig mo na naglakas loob kang hamanin ang autoridad. Ilang araw lang, napalibutan ka na namin at ngayon ay naliligaw ka na sa gilid. Isa ka lang asong gala, pero naglakas loob ka pa ring magpakita ng mukha. Ang lalaki ay nanunuya, ang isa naman ay nagwagayway ng kanyang kamay, mabutit dumating siya, iniligtas tayo sa kahirapan sa paghahanap sa kanya. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na karaniwang lumalakad sa kanyang kamatayan. Sabi ng isa pang lalaki na may matangos na baba ang kalahating pabiro. Ang isa pang tao ay nagsabi, paano ang taong ito ay walang espiritual na ugat? Hindi kaya. Ang pinuno ng Dragon Gate Men ay walang kahit isang espiritual na ugat, isang walang kwentang pinuno, at si Carlito ay tapat pa rin sa kanya, tunay na walang lunas na hanggal. With that, tawa sila ng tawa. Biglang sumigaw si Rose, bawal kang magsalita ng masama tungkol sa tatay ko. Pagkasabi niya nito ay napayuko siya at napakagat sa kamay na nakahawak sa kanya. Ang lalaking iyon ay sumigaw sa galit, damn, you little beast, papatayin kita. Habang akmang hahampasin niya ito ng palad ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang pulso. Sa pagtutok ng kanyang mga mata, malinaw na nakaimbed ang isang silver needle dito. Napagtantong si Lito iyon, lumingon siya at tinitigan siya, bata, walang maglalakas loob na guluhin ako mismo ang papatay sa iyo. Tinagilid ni Lito ang kanyang baba at maluwag na sinabi, paano kung makipag-deal tayo? Ano sa tingin mo ay nasa posisyon ka para makipag-ayos sa akin? Ngumisi ang lalaki. Inilabas ni Lito ang isang bank card, may 1 bilyon dito. Ang card ay sa iyo basta pumayag ka na ako ang pumalit kay Rose. And by the way, this card is secured with a triple password. Nobody can crack it unless I tell them. Ang 5 Heavenly Kings ay medyo mayaman at sa pangkalahatan ay walang malasakit sa pera, ngunit ang 1 bilyon ay talagang sobra. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang kasakiman habang tinitingnan niya ang iba pang apat at nakikipag-usap sa kanila sa kanilang lihim na wika. Ang 1 bilyong split 5 ways ay nagbibigay sa amin ng bawat 200 milyon. Pero ang target natin ay yung babae. Palitan lang daw niya yung girl. Pwede ko siyang patayin muna, tapos yung girl. We're not late. Pagkatapos magpasya sa isa't isa, sumang-ayon sila sa kasunduan ni Lito. Gayunpaman, nang bumitaw ang lalaki, hindi gumalaw si Rose. Nang tumingin kay Lito, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tito, kaibigan ka ba ng tatay ko? Nang hina ang ekspresyon ni Lito, pagkatapos ay tumango siya. Kung gayon si Rose ay hindi maaaring makipagpalitan sa iyo. Sinikap ni Rose ang kanyang makakaya na huwag manginig sa takot. My dad has always encouraged me to be brave. I can't put you in danger for my sake. Nang marinig ito, agad na kumuyam ng mahigpit ang kamao ni Lito. Sa sandaling ito, hindi na niya napigilan ang kanyang galit sa 5 Kings. Huminga siya ng malalim bago niya nagawang sabihin ng mahinahon, Rose, hindi manganganib si Uncle. Matalik kong kaibigan ang tatay mo, kung hindi kita mapoprotektahan, mabubuhay si Uncle sa buong buhay niya sa dalamhati. Si Rose ay isang mabait na batang babae. Matapos marinig ang mga salita ni Lito, wala na siyang pusong tumanggi pa. Tito, hindi ka talaga malalagay sa panganib. Paulit-ulit niyang tanong. Ngumiti si Lito at sumagot, hindi, napakalakas ni Uncle. Tila biglang may naalala si Rose, Tito Lito, madalas kang pinagsasabi ng tatay ko, na sinasabing isa kang world-class na bayani. Mabuti, kung gayon dapat kang maniwala sa aking mga kakayahan, sagot ni Lito, tumango ang kanyang ulo.
Hindi pa rin sigurado si Rose, kaya tiniyak siya ni Lito, pangako sa iyo ni Uncle, sa aking karangalan. Hindi masyadong naintindihan ni Rose, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang karangalan ay mas mahalaga kaysa buhay para sa isang lalaki. Ang isang tao, upang mapanatili ang kanyang karangalan, ay hindi magdadalawang isip na piliin ang kamatayan. Dahil ipinangako sa kanya ni Uncle ang kanyang karangalan, sigurado siyang hindi siya lilanlangin nito. Okay, I trust you, Uncle. Siguradong matatalo mo itong 5 kontrabida. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sa wakas ay tumango si Rose sa kanyang pagsang-ayon. Habang naglalakad si Rose, ibinigay ni Lito ang kanyang bank card sa 5 Kings at ibinigay sa kanila ang password. Hey! Sa tingin mo makakaalis ka dito ng buhay? Ang 5 hari ay agad na nagsiwalat ng kanilang mga pangil, kung tungkol sa babae, pagkatapos ka naming patayin, siya ay dapat na mamatay din. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling kalmado, lumingon kay Rose, Rose, tumalikod ka, ipikit mo ang iyong mga mata, takpan ang iyong mga tainga at anuman ang mangyari, huwag tumingin. At ikaw? Sabi ni Lito, nakatingin kay Teacher Song. Hindi kilala ni Teacher Song si Lito, ngunit sa ilang kadahilanan, ang binatang ito ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan, na parang kasama niya, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ginawa ni na Rose at Teacher Song ang itinuro ni Lito, tumalikod, ipinikit ang kanilang mga mata, at tinakpan ang kanilang mga tainga. Ang 5 malakas na lalaki ay nanunuya, halos mang-iinsulto, ngunit biglang nabulag ng sobrang matinding puting liwanag. Sumunod, ang isa sa kanila ay sumuntok, ang isa ay isang sipa, ang pangatlo ay sinampal ng hindi inaasahang palad mula sa itaas, at ang pang-apat ay napahawak ng mahigpit sa kanyang leeg. Nang mawala ang puting liwanag, sa apat, isa na lang ang halos nananatiling buhay. Ang taong ito ay tumingin sa kanyang 4 na natamba na mga kasama, nagulat, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, paano ito posible? Natakot siya, napagtantong kaharap niya ang isang nakakatakot na demonyo. Patawarin mo ako, pakiusap. Aalis ako kaagad, abandonahin ang Godslayer Street, at hindi na muling lilito, hanggat hindi mo ako papatayin. Ang lalaki ay nagpupumilit na nagmamakaawa, sa mga sandali lamang, na basang-basa sa malamig na pawis. Sa tingin mo ba ay buhay ka pa dahil maswerte ka? Tumayo si Lito sa itaas niya, nataman mo lang si Rose, at pahihirapan mo siya, tama. Marahas na nanginginig ang mga mata ng lalaki, isang labis na nakakatakot na premonition ang sumalubong sa kanya. Sa katunayan, kinuha ni Lito ang isang punyal mula sa sahig, sinimulang hiwain ang balat ng lalaki ng paisa-isa. Nang malapit nang sumigaw ang lalaki, binigyan siya ni Lito ng iniksyon, na pinipigilan siyang magbitaw ng isang tunog kahit anong pilit niya. Ang mas nakakatakot, si Lito ang nagpatigil sa kanyang pagdurugo, na nagparamdam lamang sa kanya ng matinding sakit ngunit hindi siya maaaring mamatay. Pakiusap, patayin mo ako. Sa huli, iyon lang ang nasa titig niya. Inihagis ni Lito ang punyal ng walang ekspresyon at tinapos siya gamit ang isang palad. Noon lang, maraming tao ang sumugod sa kwarto mula sa labas. Nang makita nila ang nangyari sa silid, lahat sila ay hindi makapaniwalang nabigla, hindi makapagsalita. Sir! Ikaw ba ang leader ng Dragon Clan? Tanong ng lalaki sa harapan. Tumango si Lito. Ang taong iyon ay pinangalan ng Fritz Wang, isang squad leader sa ilalim ng subordinate teams ng Godslaying Guild. 30 minuto na ang nakalipas, natutulog siya nang magising siya sa tawag ni Zeniong. Sa tawag, si Zeniong ay tumunog na parang mawawasak ang lupa, gumising ka. Kumilos ng mabilis hanggat maaari. Kumilos ka dali. Mula sa pambihirang nasa sabik na mga salita ni Zeniong, nalaman ni Fritz na kailangan niyang pigilan ang 5 King at tulungan ang pinuno ng Dragon Clan. Tinanong ni Fritz kung bakit kailangan nilang protektahan ang pinuno ng Dragon Clan. Ang mga sumunod na salita mula kay Zeniong ay nag-iwan sa kanya ng hininga sa malamig na hangin. Napatay niya ang lahat ng 5 King, ang 3 pinuno, at maging ang immortal mula sa mundo ng paglilinang. Ngayon, lahat tayo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kung gusto mo pa ring mabuhay sa organisasyon, pumunta ka doon sa lalong madaling panahon. Ang serye ng mga pahayag na ito ay hindi bababa sa sunod-sunod na kulog na sumasabog sa tainga ni Fritz. Ang 5 dakilang hari ng Diamante, ang 3 pinuno ng sekta, at mga immortal ng mundo ng paglilinang. Lahat ay pinatay ng isang tao. Anong uri ng pagpili ang kailangan pa rin ng sitwasyong ito? Inipon niya ang kanyang mga tauhan sa lalong madaling panahon at nagmamadaling pumunta sa address na ibinigay sa kanya ni Zeniong. Sa sandaling pumasok siya, nakita niya na ang lahat ng 5 Great Diamond Kings ay nullipol na.
Kasunod ng kanyang pagkagulat, tumingin siya kay Lito, at ang kanyang mga mata ay biglang naningkit. Noong una ay naisip niya na ang mabigat at nakakatakot na pinuno ng sekta ng Dragon Gate ay kailangang isang matagumpay na nasa katanghaliang gulang o mas matanda na individual na nag-practice ng cultivation. Hindi niya inaasahan na napakabata pa ng taong iyon. Sa sandaling ito, si Lito ay nag-iwas ng tingin sa kanya. Nakaramdam si Fritz ng matinding pagkabigla sa kanyang kaluluwa. Ang nag-iisang sulyap na iyon ay nagpakita ng natural-born na kumpiyansa at pangangibabaw na lampas sa kanyang edad, nagsasabi na malakas. Lumuhad si Fritz na may kulog, at ang kanyang mga tauhan, bagamat nalilito, ay lumuhad din. Nang malapit nang umungol si Fritz, itinaas ni Lito ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang hintuturo, na nagpapahiwatig sa kanya na huwag magsalita. Itinuro ni Lito si Rose sa sulok. Nang sumulyap siya kay Rose, ang pangangibabaw at bangis sa kanyang mga mata ay tila naglaho, napalitan ng malaaman na kahinahunan. Saglit na nag-alinlangan si Fritz, iniisip na may ilusyon. Hindi nagtagal ay naunawaan niya ang intensyon ni Lito. Mabilis na sulyap sa nahulog na 5 dakilang hari ng diamante sa sahig, mahina niyang sinabi, linisin mo ito sa lalong madaling panahon. Oo. Agad na nagsimulang maglinis si Fritz at ang kanyang mga tauhan. 10 minuto lang, parang walang nangyari sa eksena. Lumingon si Lito kay Rose at sa gurong si Song, at sinabing, tapos na. Pwede ka nang lumingon. Masunaring ibinaba ni Rose ang kanyang mga kamay na nakatikip sa kanyang mga tainga. Nang makitang wala na ang 5 malalaking lalaki, tuwang-tuwa siya, at napabulalas, Tito, natalo mo ba sila? Kaya ba sila tumakas? Ngumiti si Lito at tumango, tama. Hindi na sila darating para saktan ka. Salamat, Tio. Matingkad na ngumiti si Rose at hinawakan ang kamay ni Teacher Song, nakita mo ba iyon? Ang kaibigan ng tatay ko ay kasing kapangyarihan ng tatay ko. Nakangiting tumango si Teacher Song, sumulyap kay Lito. Nagkataon, tumingin din si Lito sa kanya sa sandaling ito. Nagtama ang kanilang mga mata, at kumirat ang puso ni Teacher Song, bahagyang uminit ang kanyang pisngi. Gayunpaman, ang tingin ni Lito ay hindi nagtagal sa kanya ng masyadong matagal. Sinabi lang niya, salamat sa pagprotekta kay Rose. Nahihiyang ngumiti si Teacher Song, ito ang dapat kong gawin. Natahimik sandali si Lito, iniisip kung paano sasabihin kay Rose ang tungkol sa kanyang ama, si Carlito. Rose. Si Lito, na dumaan sa hindi mabilang na mga laban, sa unang pagkakataon, ay naramdaman kung gaano kabigat ang isang pangungusap, tungkol sa iyong ama. Agad na namula ang mga mata ni Rose at nabulunan siya, alam ko. Ang tatay ko ay nasa mahabang paglalakbay para sa kanyang misyon at maaaring matagalan bago makabalik. Okay lang, lumaki na ako. Hindi ako iiyak sa gabi kung wala si Papa, at matyaga akong maghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagkasabi noon ay dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti. Pero mas pangit pa ito kaysa umiyak. Ninatngat ni Lito ang kanyang mga ngipin, humakbang pasulong, at niyakap si Rose, gusto ko lang sabihin sa iyo, ang iyong ama ay isang mahusay na tao at ang aking matalik na kaibigan. Hindi siya makakabalik dahil sa kanyang misyon, at ako na ang bahala sa iyo sa ngalan niya. Napangiti si Rose sa pamamagitan ng pagluha, Tito Lito, sabay nating hintayin si tatay. Kapag nakabalik na siya, magkakaroon tayo ng malaking piging at bibili ng maraming lobo para ipagdiwang. Malakas na tumango si Lito, sige. Kabanata 11:25. Sina Lito at Rose ay nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti. Sa sandaling ito, may kumatok mula sa gilid, si Teacher Song ay natamba dahil sa pagod. Ipinahayag ni Rose ang paninisi sa sarili, ako ang dapat sisihin sa pagdudulot ng gulo kay Teacher Song. Gusto niyang tulungang bumangon si Teacher Song, ngunit dahil sa kawalan niya ng lakas, sinubukan niyang ilang beses nang hindi nagtagumpay. Rose, okay lang? I think kaya ko naman ang sarili ko. Ninatngat ni Susan Song ang kanyang mga ngipin, sinusubukang tumayo, para lamang makaramdam ng pagkahilo, handa ng madapa sa susunod na segundo. Sa pag-aakalang wala na siya, isang mapuwersang kamay ang humawak sa kanyang baywang. Kasunod nito, magalang siyang binuhat ni Lito sa isang prinsesa na dala ng walang sagabal. Hindi gaanong nagsalita si Lito, ni hindi man lang siya tinitigan. Sinabi lang niya kay Rose, sumunod ka sa akin. Pagdating sa ibabang palapag, parehong natahimik si Rose at Rose sa pagkamangha. Ang buong complex ay naka-lockdown, isang hanay ng mga itim na low-carry cars na maayos na nakaparada sa pasukan ng complex, na may ilang mga lalaking nakaitim na nakaitim ang mukha na nagbabantay sa pasukan. Lito. Nang makita ang hitsura sa mga mata ni Lito, agad na binago ni Fritz Wang ang kanyang address, Brother Argel, handa na ang sasakyan. Saan mo gustong pumunta?
Tahimik na itinuro ni Lito, sa ospital. Sige. Agad na tumugon si Fritz. Makalipas ang isang oras, nahiga si Susan sa kama ng ospital, na na-diagnose na ng mga doktor. Sa kabutihang palad, walang panloob na pagdurugo. Ang kailangan lang niya ay magpahinga sandali. Si Rose ay nakahiga sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Mukhang nakatulog siya. Nang makita ang kanyang binugbog at namamaga na pisngi, kinuyam ni Lito ang kanyang kamao, pakiramdam na ang pagpabiye sa 5 hari ends mamatay ng ganoon kadali ay masyadong mura para sa kanila. Sa sandaling iyon, sumugod si Fritz, pawis na pawis, hindi maganda. Nagising si Rose na gulat, nanginginig ang buong katawan, may masasamang tao na naman ba? Tinapik ni Lito ang kanyang ulo, huwag kang mag-alala, nandito si Tito. Tumingin si Lito kay Fritz, nakasimangot at sinabing, magsalita ka ng maayos at lumabas ka. Kinailangan ni Fritz na isara ang kanyang bibig, ngunit hindi nabawasan ang gulat sa kanyang mukha. Pagkatapos pikalmayan si Rose, lumabas si Lito sa ward. Pawis na pawis si Fritz dahil sa pagkabalisa, hindi maganda, nandito na ang Bureau of Public Security. Gayunpaman, hindi nagbago ang mukha ni Lito. Sinabi ni Fritz, iminumungkahi ni Brother Zeniong na tulungan kitang magtago at maghanap ng ibang papalit sa iyo. Joke! Kailangan ko pa ba ng iba na magtatakip? Isang malamig na nguso si Lito. But after all, it's the government's machine, we'd better not go against them head-on. Nagmamadaling nagpayo si Fritz. Hindi pinansin ni Lito at naglakad patungo sa labas. Sa sandaling ito, ang ospital ay nasealed na ng Bureau of Public Security. Isang linya ng mga patrol car ang nakaparada sa pasukan, na gumagawa ng isang nakakatakot na pagpapakita. Isang alagad ng batas ang humihikab habang naiinip na nakikipag-usap sa mga tao mula sa The God-Killing Square. Ibigay mo ang tao, kung hindi, diretso tayong di magkaintindihan. Nang magkatampuhan ang magkabilang panig, isang sasakyan ang dumaan. Bumaba ang bintana, bumungad ang isang determinadong mukha. Nang makita ito, tumigas ang ekspresyon ng law enforcer. Mabilis siyang naglakad at sumaludo, Officer Chen. Tumango ang nasa sasakyan, tumingin sa ospital at nagtanong, kumusta ang sitwasyon? Sagot ng law enforcer, nag-iipon pa kami ng impormasyon. Samantala, siya ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Si Officer Chen ang pinakamataas na opisyal sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas ng Lungsod, na kinokontrol ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa lungsod gamit ang isang kamay. Hindi niya inaasahan na personal na dadating si Chen. Mukhang malaking bagay ang pangyayari ngayong gabi. Nagbabanta, sinabi niya sa mga individual ng Shen Slaughter Pavilion, kung hindi magpapakita ang taong iyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, biglang huminto ang kanyang boses. Kasunod ng kanyang linya ng paningin, si Lito ay humakbang pasulong ng mahinahon. Ang bata, ayos na mukha, ang matatag na mga hakbang, ang malalim na determinadong titig, lahat ito ay naglabas ng isang malakas na aura na higit pa sa kanyang mga taon. Bahagyang nanginig ang mga mata ng law enforcer nang maramdaman niya ang matinding aura nito. Ngunit ang pag-aakalang si Officer Chen ay nasa likuran niya ang nagpasigla sa kanyang espiritu. Puffing his chest and lifted his head, he stepped forward, pwede ka bang sumama sa amin? Bakit? Mahinang tanong ni Lito. Bakit alam na alam mo, pero ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng walang kabuluhang pakikibaka. Nandito rin ang aming opisyal na si Chen. Siya ang hari ng labanan sa buong katimugang rehiyon. Sa pagbanggit kay Officer Chen, napuno ng paggalang at pagmamalaki ang mukha ng enforcer. Nang matapos siyang magsalita ay narinig mula sa likuran ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Dumating ang enforcer na nadadapa at nasusuray-suray. Bago pa man niya marating kay Lito, 2 bahid ng mainit na luha ang damaloy na. Nagulat ang lahat ng nanunood sa eksenang ito. Ano ang nangyayari? At pagkatapos, isang bagay na mas nakakagulat na nangyari. Sa isang kalabog, lumuhad ang enforcer sa harap ni Lito at sumigaw sa isang nakakabagbag damdaming boses, Captain. Pakiramdam ng lahat ay tinamaan sila ng kidlat. Ang hindi mapaghamong tagapagpatupad ng batas, higit sa lahat, ay talagang lumuluhod sa harap ng isang binata. Ito ay sadyang hindi paniwalaan. Maging ang mga tao mula sa Assassin Guild ay naiwan sa dilim, kinilig sa tagpong ito hanggang sa puntong kinwestiyon ang kanilang pag-iral. Kilalang kilala na si Officer Chen ay tanyag na walang kinikilingan at hindi sumusuko. Sa kabila ng malawak na husay ng Assassin Guild, nakaharap sila ng hindi mabilang na pagtanggi mula sa kanya. Kung ikukumpara sa pagkabigla ng mga nakapaligid sa kanya, si Lito ay mukhang napakalmado. Yumuko siya, tinapik ang malapad na balikat ng law enforcer, long time no see. It seems you've been doing well.
Salamat sa lahat ng iyong mabubuting turo, Kapitan. Itinuro mo sa akin ang mga pamamaraan. Kung hindi dahil sa napapanahong pagliligtas ni Kapitan, walang Arthur Chen sa mundong ito. Ang lumabas, ang tagapagpatupad ng batas na ito na si Officer Chen ay si Arthur Chen, isa sa mga miyembro ng Dragon Squadron mula sa nakaraan. The captain was like my second parents. Captain, please accept my kowtow. Sinubukan muli ni Arthur Chen na iyuko ang kanyang ulo. Tinapik siya ni Lito. Tumayo ka. Tumayo si Arthur, tinitingnan ang mukha ni Lito, muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. May mga ganoong pagbabago sa mundo kaya nag-aalala ako para sa iyong kaligtasan. 7 taon na kitang hinahanap, ngunit wala akong makitang bakas mo. Akala ko ikaw. Nabulunan si Arthur Chen sa kanyang mga salita, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nang makita ang karaniwang mahigpit at makapangyarihang alagad ng batas na umiiyak na parang 3 taong gulang na bata, natigilan ang ibang mga alagad ng batas. Don't worry. I am alive and well. Ang Dragon Squad ay wala na, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging kapitan, pag-aaliw sa kanya ni Lito. Hindi naman, ang Dragon Squad ay palaging mananatili sa aking puso. Ako ay magiging miyembro ng iyong koponan magpakailanman. Si Arthur ay napaka mapagpasyahan. Director Chen, kailangan pa ba siyang arestuhin? Mahinang tanong ng isang law enforcer sa malapit. Sinipa siya ni Arthur. Arrest, kung gusto mo siyang arestuhin mo muna ako. Huwag manggahas. Agad na ibinaba ng law enforcer ang kanyang ulo bilang pagsumit. Kapitan, narinig ko ang kaunti tungkol sa mga kaganapan ngayong gabi. Malupit ang 5 hari, at noon pa man ay gusto ko silang supalan. Ngayon, gumawa ka ng isang mahusay na serbisyo para sa mga tao sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila, si Arthur, binago ang kanyang mahigpit na ugali, taos-pusong nambobola. Sinulyapan ni Lito ang karamihan at bahagyang kumunat ang noo. Nang makuha ang pahiwatig, sumigaw si Arthur sa mga nagpapatupad ng batas. Lahat ay umatras. Umatras. Agad namang umatras ang mga enforcer kasunod ng utos. Casual na sinabi ni Lito, Mr. Chen, dahil ikaw ang unang nagsalita, hayaan mo rin akong maglatag ng aking mga salita dito. Hanggat ako ang iyong kapitan, ako ay palaging magiging kapitan mo, at ikaw ay magiging bahagi ng Dragon Team magpakailanman. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Arthur Chen na parang patak ng ulan. Sa sandaling ito, ang kanyang pakiramdam ng pagiging naaanod at walang magawa sa loob ng 7 taon ay natapos, at sa wakas ay bumalik siya sa bahay. Para sa isang tulad niya na nagmula sa isang militar na background, ang isang koponan ay katumbas ng tahanan. Salamat, Kapitan. Si Arthur ay sumaludo ng militar na may malutong na tunog. Pagkatapos, humarap siya sa mga enforcer at nagutos, fall in. Sandaling natigilan ang mga enforcer, ngunit mula ngayon ay napansin nilang kakaiba ang binatang ito. Agad silang sumakay sa kanilang mga sasakyan at mabilis na umalis. Tumayo si Arthur sa pasukan ng ospital at sinabing, Captain, pumasok ka na, si Arthur Chen ay magbabantay para sa iyo ngayong gabi. Hindi tumanggi si Lito. Alam niya na si Arthur Chen ay isang prangka na tao, at ito ang kanyang natatanging paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat. Tinapik ni Lito ang balikat ni Arthur bago nagtungo sa ospital. Isang kontentong ngiti ang lumabas sa sulok ng bibig ni Arthur. Nang bumalik si Lito sa ward, nalaman niyang medyo hindi nasisiyahan si Susan Song, kasama ang kanyang telepono. Professor Song, kasalanan ko lahat na nasangkot ka. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasugatan, at ngayon, hindi ka na makatawag ng leave, ano na ang gagawin natin ngayon? Pinunasan ni Rose ang kanyang mga luha sa pagkabalisa. Magbitaw. Kumunat ang noo ni Lito. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Susan, sinasabi sa akin ng paaralan na magtrabaho habang may sakit o magbitiw. Ang iyong pinsala ay nangangailangan sa iyo na magpahinga sa kama. Kung hindi, magkakaroon ng mga epekto, sagot ni Lito. Ibinaba ni Susan ang kanyang ulo sa kalungkutan, pero, mukhang wala silang pakialam. Kung ganoon, bakit hindi ka umalis at maging private tutor para kay Rose? Sumulyap si Lito kay Rose. Sumimangot si Susan, nag-aalinlangan kung tatanggihan ang alok o hindi, dahil karaniwang hindi matatag ang trabaho sa pagtuturo. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay halos nabaliw sa kanya. We want a feminine ordinal indicator shortchange you. A tentative annual salary of 5 million. Kung maganda ang resulta, we can increase your salary annually by 1 million. Nagtaas baba si Lito patungo sa kanya, ano sa palagay mo? Maaari tayong makipag-ayos kung sa tingin mo ay mababa ito. 5 milyon. Ang boses ni Susan ay kasing mahina ng isang lamok.
Akala niya ay pinaglalaroan siya ng kanyang mga tainga. Kung masyadong mababa, paano kung 6 na milyon, casual na sabi ni Lito. Hindi, hindi, hindi. Hindi iyon. Si Susan ay lubos na nataranta, ako ay isang ordinaryong guro sa gitnang paaralan. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong sweldo. Ibinigay mo ang iyong buhay para protektahan si Rose. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Tinawagan ni Lito si Fritz Wang at hiniling sa kanya na maghanda ng kontrata. Hindi nagtagal, napunta ang kontrata sa kamay ni Susan. Hawak ang panulat, nag-aalangan siyang pumirma, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Sa isang kisap mata, ang kanyang taunang sweldo ay tumalon mula sa ilang 10,000 hanggang 5 milyon, isang bagay na hindi man lang niya pinangarap. Sa kalaunan, pinirmahan niya ang kanyang pangalan sa ibaba. Miss Song, aasahan ko na aalagaan mo si Rose sa hinaharap. Iniabot ni Lito kay Susan ang isang tseke para sa 5 milyon, ito ay isang advance sa iyong sweldo. Si Susan, nanginginig, ay tinanggap ang tseke at paulit-ulit itong sinusuri, pakiramdam na lubos na natulala. Kinabukasan ng madaling araw, lumabas si Lito sa ospital. Kapitan. Malutong na sumaludo si Arthur Chen. Tumango si Lito, tatalikod na sana, nang mapansin niyang tila nag-aalangan at umaasa si Arthur Chen. Bahagyang umangat ang isang sulok ng bibig ni Lito. Wanting about? Are you? Bring it on. Sa mga salitang ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Arthur, at sabik siyang nagpakita ng isang set ng military boxing moves. Captain, kung gayon hindi ako magpipigil. Ang mga mata ni Arthur ay kumikinang sa pananabik. Nitong nakaraang 7 taon ng pagsasanay ay hindi nakatarget na talunin ang karaniwang mga sundalo. Ang pinapangarap niya ay ang magkaroon ng tunay na laban kay Lito. Hindi siya naghahangad na talunin siya, para lamang makuha ang kanyang pagsang-ayon.